Hi! Good evening. Yan, ang pag-usapan natin ngayon is about sa ating cards dito sa Czech Republic. So, ano tong cards natin? So, iba't ibang klase ng cards. Hindi. Ibig ko sabihin yung inyong ATM card. So, yan yung pag-usapan natin dito sa ating video na to. So, trivia tayo ngayong araw na to. So, wala muna tayo ng ibang knowledge about just pag-apply dyan sa Pilipinas kasi madami na po akong video na nirelease dyan. So, eto may mga question kasi na ganito. So, entertain natin yung ibang questions na pwede nyong malaman. Once na nagpunta kayo dito sa Czech Republic, at least may knowledgeable na kayo. Anyway, pag-usapan na kagad natin about to sa bangko dito sa Czech Republic. So, unang tanong. So, tinanong to sa atin sa ating TikTok. So, yan. Hindi lang ako nakapag-reply sa kanya, pero nagtanong po siya at ang sabi niya is, paano daw ba yung ATM namin? Or pagdating nyo dito, paano ba yung ATM? Ibibigay ba daw agad sa inyo? Hand over. So, ibig sabihin, pagdating nyo, may ATM na ba kaagad? So, hindi po ganon. Okay? Guys, ganun daw ang senaryo. Pagdating nyo dito, magpapa-biometric kayo, di ba? So, may schedule yung biometric nyo para sa TRC nyo. So, sa hindi po nakakalam ng TRC, dahil kaka-trivia ko lang kanina sa isang video ko, ito po yung TRC namin dito. So, ito yung TRC. Yeah. Ito guys, yung TRC dito. So, once na nagpa-biometric kayo, nagpa-photo kayo dyan sa Ministry of Interior. So, ayan po ay gagawin or i-assess kayo ng inyong mga employer or kung hindi employer, yung inyong agency na dadatnan dito sa Czech Republic. Ayun. Once na meron na kayong ganyan, ang sunod yung pupuntahan is ang bangko. So, yan po ay kayo po ay dadalhin doon ng mga agency. Ngayon, kung hindi kayo dalhin, may English naman doon. Kung for example lang, hindi kayo dalhin, may English doon. Pero mostly talaga, dadalhin kayo doon kasi wala naman kayong alam dito. Ngayon, anong ipiprepare nyo? Dala lang po kayo ng passport. Passport lang ang dadalhin nyo. Laging passport lang ang dala nyo, guys. Kasi minsan, syempre, wala pa kayong TRC. Kagaya nga sabi ko sa inyo, pagdating nyo dito, is wala pa naman kayong TRC. Nagpa-biometric pa lang kayo, tapos nagpa-photo pa lang kayo, pero hindi pa yung release kagad. So, after a month pa ang release nun, and then, dadalhin na kagad kayo sa bangko. Anong dadalhin nyo? Na requirements, passport lang po, huwag nyong kakalimutan. So, passport lang talaga, huwag nyong kakalimutan yon. Okay? That means, in short, provided siya ng inyong mga agency, tutulungan nila kayo kung paano mag-ayos ng inyong mga ATMs dito sa Czech Republic. Kasi doon ipapasok kayo yung sahod. So, paano kayo sasahod kung wala kayong ATM? So, hindi po sila nagpapasahod dito ng cash. Although may mga company naman talaga na nagpapasahod ng cash, pero hindi siya normal. Parang dyan lang sa Pilipinas, lahat is through ATM talaga siya nagpapasahod dito sa Czech Republic. So, yan, trivia tayo ngayon. Anyway, what if hindi nyo naman nagustuhan yung ATM na binigay sa inyo? For example, nagtagal na kayo, mga 3 months na kayo dito sa Czech Republic, and then you realize na hindi nyo pala nagustuhan yung ibinigay nila na ATM sa inyo. Okay? For example lang, hindi nyo nagustuhan. So, meron ako i-recommend sa inyo, guys. So, puntahan nyo lang to. So, Raiffeisen Bank ko. So, itong Raiffeisen Bank na to, bakit ko siya i-recommend? So, gamitin nyo, guys, yung link ko kasi para maipasa ko sa inyo. So, maglalagay ako ng link sa comments or basta something like that sa description, sa comments. Hanapin nyo na lang. Meron ako ilalagay na link. So, pwede nyo pong i-check. Okay? I-check nyo etong link na to and then mag-apply po kayo doon ng ATM. So, yung ATM nyo is dadalhin mismo sa inyong bahay kung ano yung address na nilagay nyo para doon sa pag-fill up ng application. So, dadalhin mismo yon sa mailbox nyo. And then, pag nadala yun sa mailbox nyo, automatic din po yun na magagamit nyo po yun. Bakit ko nire-recommend ang Raiffeisen Bank? So, hindi po ako sponsor. Yan, hindi ko sila sponsor, guys, ha. Pero for my as an OFW kasi, una, once na meron kang loan sa Pilipinas, pwede mo siya maggamit as maglo-loan ka sa kanya. So, after 3 months mo kasi dito, pwede ka na makapag-loan sa kanya. So, ano requirements? Kailangan mo ng at least 3 months na payslip, tapos contract mo sa iyong company, and then yung passport mo. So, minsan nahingi rin sila ng proof ng iyong accommodation.
Pero puntahan nyo na lang doon. So, anong kagandahan dito? So, kung kayo guys ay marunong mag-handle ng pera, so magugustuhan nyo siya. Bakit? Pwede po kayong mag-apply sa kanya ng credit card. So, hindi ko sinasabi na mangutang kayo ng mangutang. But in my own opinion is kung kayo ay talagang as in wala talaga, as in ito lang yung parang pinaghuhugutan nyo or kailangan nyo. So, maganda po. Nagbibigay sila ng 4.9% na interest hanggang 15%. Ibig sabihin, depende yan sa laki ng inyong uutangin at sa bilis ng inyong pagbabayad. Guys, pakiusap lang, huwag kayong magpapakasira sa Raiffeisen Bank. Once na hindi po kayo nakabayad kahit isang beses sa isang buwan, na delay kayo ng ilang days lang sa isang buwan, guys, mahihirapan na po kayong umutang sa pangalawang utang nyo. Kaya hanggat maaari po, once na nanghiram kayo sa Raiffeisen Bank, is ang suggestion ko is magbayad kayo on time. And second is bayaran nyo siya within the due date. So, yun guys. Yun lang yung masasabi ko sa inyo na pwede kong maitulong sa inyo. So, para dun sa mga ATMs gusto nyong palitan, so pwede nyo pong gawin yan. So, ang tanong, meron po ba ang inyong lingkod na credit card? Yes. Actually, ngayon lang ako kumuha ng credit card. May credit card kasi ako guys sa Pilipinas. And yung credit card ko sa Pilipinas is nagagamit ko siya through online. So, pwede kong gamitin siya through online. Something, diba may binili ako sa ibang part ng bansa. So, through online, nagagamit ko siya. Kaya lang, in some cases kasi, hindi tinatanggap yung aking credit card dito. In some cases. So, yung kasama ko sa bahay is nag-open siya ng credit card through sa cellphone lang. So, ako kasi, dahil maganda yung record ko sa Raiffeisen Bank and then ginawa ko rin siya na salary ATM ko. Ibig sabihin, yung sahod ko doon ko pinapabagsak sa Raiffeisen Bank. So, maganda yung record ko sa Raiffeisen Bank. Wala po akong sablay sa Raiffeisen Bank. So, inalok nila ako ng credit card. So, in-email nila ako and then in-accept ko naman siya. So, magkano yung aking apply sa aking credit card? Ito po ay nasa 30,000 crowns po ang aking credit limit sa aking credit card sa hindi nakakaalam. So, ang in-apply ko talaga ay 60,000 pero hindi ako na-approvehan. Yun. Hanggang 30,000 lang daw yung pwede nila i-approve sa akin. Yun. So, yun lang. Kasi, syempre, in some cases, talaga, minsan, mayroon tayong pagkakagastusan. Pero guys, gamitin nyo sa tama ang inyong credit card kung gusto nyo mag-apply. Yan. Gamitin nyo yan sa tama. So, hindi kayo basta-basta makakapag-apply sa credit card or kung pangit yung record nyo. So, pagandahin nyo muna yung record nyo sa Raiffeisen Bank. So, yun. Mag-open muna kayo ng Raiffeisen Bank and then something, basta maging good payer lang muna kayo sa Raiffeisen Bank. Alokin din kayo niya ng credit card. So, kung hindi kayo alokin, pwede lang kayong pumunta sa kanilang mga office, pwede kayong magtanong kung pwede ba kayo mag-apply ng inyong credit card. So, yan lamang ang trivia natin for today and have a nice night. So, yung pasensya na kayo guys, medyo ngayong araw na to parang duguan yata yung utak ko. So, kung ano-ano napasok sa utak ko. And, yan. Kung meron kayong mga questions, pwede na kayong pumunta sa ating playlist sa YouTube channel natin. Kasi mas, naka-organize kasi yung ating YouTube channel. So, sa mga nakakapanood ng mga videos natin sa TikTok, sa Facebook page, tapos parang putol-putol, ganyan. Kasi hindi siya naka-organize kasi syempre, upload lang ako na upload. Pwede kayong magpunta sa ating YouTube channel and then doon nyo panoorin yung ibang part or something Kasi doon organized, nakalagay doon kung ano siyang playlist. So, magpunta lang kayo sa playlist natin. Anyway, thank you so much and have a nice day.